nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging konklusyon doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin. Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Uy, ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of what money? Former Senator Antonio Trillanes has filed a complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo over the awarding of billions of pesos worth of government infra projects to companies owned by Go's relatives. Sa Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! My goodness mga babayan, no? 1 trillion. Nako po, para sa mga kongresistang mga kawatan. Nako, talaga naman, no? Napanood niyo ba mga kumare, mga kumpare, yung preview? So ito, panibagong video natin mga kababayan to. Kung hindi ka pa naka-like, like ka na dyan. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe mo dyan. And then pinutin mo na lang yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So ito na nga mga babayan, no? Si Trillanes ay tuluyan na talaga nagsampa ng kaso kay Tatay Digong at kay Senator Bongo. My goodness. So nakita niyo yung preview, no? Sabi ni Tatay Digong, hindi mo ba alam, bilyonaryo to? So ito, mamaya panoorin natin yung full video. So ganito, reaction naman natin itong video natin mga babayan. Ito nga, no, na pag-usapan dito sa hearing, no, na ang mga kabanang bayan ay talagang pinagpaparti-partihan ng mga demonyo, no? Ano tawag nyo sa mga demonyo na mga magnanakaw ng mga ano, ng mga kabanang bayan? Mga diablo. Walang kabusugan sa pera. So sila pagka nagtatrabaho sila mga babayan ay talagang hati-hati, no? Wala na halos matira sa mga proyekto na dapat ay para sa Pilipinas. Diyos ko, nakakakilabot, ano? Biruin mo, ang lalaki ng mga sahod nito, mga kababayan ko. Tapos, kada proyekto, dapat ay kahit sa ultimong tiga lista, tiga secretary, tiga driver, kailangan mayroong porsyento. Siyempre, baka pumiyok no? Kita nyo yung sinabi ni Erwin Tulfo? At talagang para sa mga demonyo. Ano sabi ni Senator Marcoleta? Yun po yun, no? Talagang grabe, no? 1 trillion.
Sa bagay, napakarami ng mga kongresista na dapat ay maghahati-hati. Kailangan hati-hati po yan, na hati-hating mga kapatid ng mga demonyo. Ganyan po ang mga demonyo, mga babayan, para mga magkakapatid po yan. So ang mga magkakapatid ng mga demonyo ay kailangan hati-hati kasi pagka po sila ay nagkalamangan, sila po ay magpapatayan dyan. At tulad niyan, magkakalaglagan. So ang galing ni Senator Marcoleta, my goodness. Kaya ayaw nila maging blue ribbon si Senator Marcoleta, mga babayan, dahil nga po ay napakagaling niya pong mag-imbestiga. Sa kabila po ng lahat, nagsimula, di ba? Marami nang umamin. Sa kabila nun, kinabukasan, tinanggal si Senator Marcoleta. My goodness, kita nyo naman yung kita nyo yung kawalang hiyaan ng mga pinagagawa nila kay Senator Marcoleta. Ayaw ho talaga nila malaman kung sino talaga ang mastermind. Yan lang po yan. Ginagawa ng mga demonyong ito na maging tanga ang mga Pilipino. So wala naman tayo kasi magawa tayo nanonood nga lang. At tayo ay nagkakausap-usap sa nakikita at napapanood natin sa mga hearing nitong mga ere. Kita nyo, no? Kawawa si Senator Marcoleta. Kahit ano man ang gawin niya kahit alam na niya kung sino ang mastermind, mga babayan, kung ang magpoprotekta ay yung nandun din mismo sa Blue Ribbon, mga komite. Alam na nila kung sino ang mastermind pero wala Di ba? Alam na nila yan. Kaso may nagpoprotekta. At ay ayaw nilang talagang makulong ang mga demonyo, mga mastermind. Biruin mo, no? Pinsan niya Bongbong Marcos, magiging star witness. Sino na kaya ang magiging mastermind? Palagay nyo, mga babayan, ako na lang magpipresenta, ako na lang mastermind, bullshit kayo. Di ba? Grabe, no? Biruin nyo yung pera natin, no? Biruin nyo, isang project na umaabot ng 100 milyon, no? Konti na lang ang mapupunta sa project kasi nga po, yung mga kongresista, magmula sa baba, kapitan, mga kagawad, kailangan may parte-parte yan. Kasi yung pirma ni kapitan, o pirma na kung nino man ang dapat pipirma para matupad yung project na yan, dapat mabigyan ng porsyento. Grabe, no? Kawawa, wag na tayo mag-tax. Bayaan mo na lumubog na lang ang Pilipinas, wag na lang kaya tayo mag-tax. No, kung pwede lang tulad niyan. Nangungutang ang Pilipinas sa ibang bansa. Di ba? Ayaw na nila magpautang dahil nga po ay trending nga po ang Pilipinas dahil nauubos lang ng mga demonyo yung ating pera na mga pinaghihirapan sa hanap buhay na ang ating mga tax, di ba? Yung ating mga dugo at pawis para mabawasan, yung ating kinikita para maibigay sa gobyerno, kaso nakikita po natin hindi po napupunta ng tama. At alam na nila kung sino mastermind. Pinapaikot-ikot pa tayo, mga kababayan ko. Diyos ko. Nako, ito panoorin niyo muna, mga kamare ko. Itong full video kay Senator Marcoleta. Ito panoorin niyo. Panoorin niyo mga kamare, tapos babalik lang kita. Yung allocable, if you will note during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, pardon for using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay
ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging konklusyon doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung po tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Bingo! Alright, napanood nyo, no? Lupet na. Ano masasabi nyo mga kumare ko, mga kumpare ko sa napanood nyo kay Senator Marcoleta? Ano na yan on the record na yan mga babayan, na talagang pinagpaparti-partihan na mga demonyo, no, ang pera ng taong bayan. So, ang tanong, hanggang kailan magsasalita si Senator Marcoleta at hanggang kailan susuportahan itong si Senator Marcoleta para maipakulong ang mga demonyo? My goodness. Hindi ba? Pangatlo na tayo sa mga sa bansa na mga most corrupt. Hindi ba? At ay nakakahiya na tayo pag nagpupunta nga tayo sa ibang bansa, meron nga tayo nababalataan, di ba? Parang ang mga kababayan natin sa ibang bansa nabubuli na Hindi ba? Sasabihin nila, yung bansa nyo, most corrupt, no? Pangatlo na sa most corrupt sa Asia. At ay hindi ba kayo naaawa sa mga kababayan natin, ng mga OFWs na pati sila ay nabubuli na? Kayong mga demonyo kayo, na mga kawatan ng mga nakaupo na talaga naman ay lantakan, no? Harap-harapan na, dinidemonyo nyo yung pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan. Hindi ba? Hindi nyo naman pinaghirapan yan Kayo lang gumagawa kayo ng batas, nagpapatupad kayo ng mga proyekto, kaso hindi napupunta sa tamang proyekto. Halip na maganda ang pagkagawa ay nagiging ghost project. Kung meron man kayo magawa, halip na 100 meters, ang flood control nagiging 30 meters na lang o ganun. 'Di ba? Kunyari, 1 kilometer yung flood control, nagiging magiging 300 meters na lang. Diyos ko, grabe, no? Tapos wala pang bakal, semento, kulang pa, gumuguho kahit walang bagyo na natatama dun sa may flood control na ginawa nila. Tapos ang basura, di ba? Tapos sobrang babaw. Kita nyo yung isang vlog natin, yung nangyari na pinanood natin nung nakaraan sa Japan, di ba? Grabe, talagang makikita talaga ng mga mamayanan ng Japan na kung saan napupunta yung kanilang mga tax. At talaga naman ay may pagmamahal na makikita mo sa namumuno sa Japan. Ang sarap manirahan sa Japan, mga kumare ko. Napakalinis, mabango ang bansa. Dito sa bansa natin, mabantot. Mabantot na nga ang mga nakaupo. Mabantot pa ang Pilipinas. Kasi, hindi madisiplina No? Paano nga naman yung mga flood control natin? Syempre, yung dapat ay haharang sa mga bahay-bahay natin para hindi magbaha. Wala Ano sabi ni Bongbong Marcos? Ni isang hollow block, wala tayong nakita. Samantalang pinagmamalaki ni Bongbong Marcos. At alam natin kung sino yung mastermind. Alam ni Bongbong Marcos Jr. yan. Mas papalakpakan ka sana namin, President Bongbong Marcos, kung meron ka na talagang maipakulong yung pinsan mo. Yung pinsan mo, unahin mo sa kasi saldi ko. Kasi sila man yung nag-i-spread na mga pondo Hindi ba? Diyos ko naman. Ito, punta na tayo sa pangalawang issue natin mga babayan. Ito na, si Senator, ex-senator na si Trillanes, talagang ayaw talagang tumigil. So, binabypass niya yung mga usapan about sa flood control.
Baga, piruin nyo yung mga live stream media, kada banat niya, di ba, nakatutok ang mga media. Bayad dyan eh. Eh, syempre, alam nyo naman, yung mga live stream media, bayaran mo yan para tutok sa'yo yung camera. So, yun. Abangan natin. Talagang magandang laban to. At kung itong si Trililing ay matalo sa kaso, sangkatutak naman ang counter case sa kanya, di ba? Ganyan yan. Pag natalo ka, yari ka ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan ka talaga tatagal, Trillanes. Kasi syempre, sino ba nasa likod niyan? Sino ba ang nasa likod ni Trililing para magsampa ng mga kaso na yan? Syempre, malakas. Syempre, si Bongbong Marcos. Hindi naman niyang papalag ng ganyan na banggay mo, Duterte. Kung walang boss dyan sa may likod ni Trillanes. Yun. At ang sabi niya pa rito, mga babae, panoorin natin yung full video. Ito daw si Senator Bongo, meron siyang 4th floor na bahay sa Ayala, Alabang, may elevator pa. Patunayan mo yan kung talagang meron kang ebidensya, Trillanes, no? Ay iharap mo yan sa husgado. At kung mananalo ka, papalakpakan ka namin. Ay, hindi, wag mo muna palakpakan, boy. Hindi pa naman siya panalo eh. Dahil ito ay pag-uusapan pa, paghihiringan pa yan kung tama ang ebidensya ni ex-senator na Trillanes na hindi na nanalo kahit barangay tanod, di na mananalo yung Trillanes na yan. At asahan mo pagka nakupo ang Duterte, magtatago na rin yan. Baka gagawa ng lunggayan sa bundok at doon naman ninirahan yan. At ito daw ay 32 million, no? May mga ganyan nga salin. At ito, sabi dito ay nilaglag daw ni Tatay Digong si Senator Bongo. Makita niyo, di ba? Sabi ni Tatay Digong, bilyonaryo yan, hindi nyo ba kilala yan? Alam niyo naman si Tatay Digong, mga babayan, ay mapagbiro. Hanggang sa una pa naman na bago maging presidente, itong si Tatay Digong ay talagang kung ano-ano ang lumalabas sa kanya na nagustuhan din naman natin sa kanyang mga patutsyada na mga pagbibiro. Yun ang nagustuhan natin sa kanya eh. At kung sakali na itong si Trillanes ay mapatunayan na ang tawag dito na makasuhan ng plunder itong si Senator Bongo, ay saka natin siya sasabihan na tama ka na dapat itong si Senator Bongo ay makulong. Depende pa rin yan sa kaso na yan kasi hindi pa natin pwedeng husgahan itong si Senator Bongo hanggat hindi pa napapatunayan at hindi pa nananalo itong si Trillanes. Okay? Kasi alam nyo naman, ang gagawin talaga ni Trillanes is manira. Diversion na rin tactics para ang usapan sa flood control ay mabaling, no, dito kay Duterte at kay Senator Bongo. Hindi ba? Di ba, nung isang nakaraan, ICC, asan na yung ICC na huhulihin daw umano si Senator Bato and Senator Bongo. So, asa na? So, naghihintay pa rin kami, Mr. Trililing. Wag kasi puro salita ka sa live stream media. Nasabihin mo, ganito, mga na lang, may warrant na rin itong dalawa na to. Hanggang ngayon, ilan buwan na? Ganun ba katagal to? Naabangan namin. Kasi sinabi mo yun eh. Kung binalita mo yan na meron ng ganito, manguhuli, di wag mo nang patagalin. Hintayin na namin yan. Tulad ngayon, meron na naman ikaw sinampa na plunder case. Ihintayin din namin kung sino talaga mananalo. Hindi ba? Sa ngayon, mga babae, wag mo tayo maghusga dito sa usapang ito. Dahil ito ay pag-uusapan pa at paghihiringan. At kung sakaling si Senator Bongo at si Tatay Digong ay matalo, wala tayong magagawa. Sana tama yung batas na nasusuri. Okay? Pero alam naman natin itong si ex-senator na Trililing ay puro karamihan doon, puro fake news. At syempre gumagawa rin to ng mga ebidensya na galing ata sa rekto. Di ba? Yung nakaraan, yung sabi niya si Tatay Digong maraming bank account, hindi naman din niya napatunayan. At ang bangko ay na pinabulaanan itong mga sinasabi ni Trillanes. Pero si Trillanes hindi pa rin tumigil, mga babayan. Ito kasi ay isa sa pinakaalas ni Marcos Jr. na ito ay attack dog niya para sa mga Duterte. Kaso hindi masira-siraan ng Duterte at napakalakas pa rin ng Duterte sa 2028. Mayroong ang bulong-bulungan, mga kumare ko, na itong si Bongbong Marcos hindi naabutan ng 2028. At yan ang abangan natin. Yun muna ay mga balita lang namin sa inyo, mga kumare ko. At tayo nagre-reaction, hindi tayo nagdadagdag at ng ka-fake newsan, hindi tulad ng mga tanso ng mga demonyo ay puro mga ka-fake newsan ng mga sinasabi. Eto, panoorin muna natin ang full video dito
sa sinampang case ni Mr. Tirililing at ay umano si Tatay Digong ay nilaglag si Senator Bongo. Kayo na po ang maghusga. Ang sabi ko nga po sa inyo, si Tatay Digong ay mapagbiro. At kung sakaling totoo sinasabi ni Tatay Digong at napatunay na Trillanes, palakpakan din natin si Trillanes kasi kung talagang totoo yung kanyang mga ebidensya. O panoorin niyo mo to mga kumare ko. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Bilyonaryo to. Bilyonaryo to. Bilyonaryo to. Malaking kasinungalingan po yan, tahasang panloloko yung ganyang halaga kasi alam nyo ho, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Senator Bongo, inilaglag ni former President Duterte. Grabe, nakakagulat ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. I am not surprised that your articles are also fake. We can debate now. Tell me where is our lies and I'll tell you where are yours. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Uy, ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of what money? Former Senator Antonio Trillanes has filed a complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo over the awarding of billions of pesos worth of government infra projects to companies owned by Go's relatives. Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Inilaglag pa ni Duterte si Bongo. Ang hindi mo alam na kwento sa likod ng 32 milyong salin. Alam mo ba yung taong sinasabi nilang dapat loyal at walang bayad ng korupsyon? Yung laging nasa tabi ni Tatay Digong. Paano kung sabihin ko sa iyo na mismo si Duterte na ang tila naglalaglag sa kanya ngayong wait, too early to judge o hintayin mo to. Ang salin ng isang tapat na lingkod. Ayon sa huling salin ni Senator Bongo as of June 30, 2025, ang kanyang assets ay mahigit 44 milyong piso na may liabilities na mahigit 12 milyong piso kaya ang kanyang net worth ay nasa mahigit 32 milyong piso. Simple lang diba? Pero, teka, bakit sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na si Go ay isang bilyonaryo? Pakinggan pa natin ito. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Kung bilyonaryo nga si Bongo, therefore, saan galing ang pera? Kung hindi naman, bakit tila mismo si Duterte ang nagpalutang ng ideya na mayaman siya? Ito pa ang sinasabi ni dating Senator Trillanes. Ang isang misteryo ay ang kanyang bahay sa Ayala, Alabang. May mga naglalabas ang ulat. May bahay raw si Bongo sa Ayala, Alabang. Hindi basta bahay ha, 4 na palapag, may elevator at aabot daw sa 200 milyong piso ang halaga. Pero ang sabi ng kanyang salin, 32 milyong piso lang daw ang net worth niya. Magkano ho ang lote pa lang doon, tapos malalaki po ang size ng mga lote diyan, pati yung kanyang bahay na tinayo. 4 floors po yan, 4 na palapag, may elevator pa. Siguro aabot po ng kalahating billion yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang, pag nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa, tas hindi ho nagpepermiyan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang ho yung nasa garahe niyan sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. Therefore, paano ka magkakaroon ng bahay na mas mahal pa kaysa sa lahat ng asset mong dineklara?
unless may hindi nakasulat. At ito ang dilema. Matagal nang ipinagtatanggol ni Digong ang kanyang dating alalay. Tinatawag pa niyang bilyonere si Bongo para ipagtanggol o ipahamak ng hindi sinasadya. Sa panahon ngayon, may mga panawagang isailalim si Bongo sa lifestyle check para mapatunayan kung tugma ba ang kanyang yaman sa kita. Pero kung malinis ka, bakit hindi niya ito gawin? Therefore, kung ayaw, may dapat bang katakutan? Kung talagang walang tinatago si Bongo, bakit tila mas maraming tanong kaysa sa sagot? At kung mismo si Duterte na ang tila naglalaglag, therefore, baka may gustong ilantad ang dating Pangulo? Ano sa tingin niyo, kaibigan? Yun, napanood nyo mga kumare ko, di ba? Ang lupit ni Trillanes. Di ba? Yan ang mga sundalong kanin, maratapang. Kahit ang mga ebidensya niya puro sablay, sige lang. Siyempre, napakataas ang nasa likod niya at napakaraming kwarta. Pero hindi naman kanilang kwarta naman ng mga Pilipino. Ng pondo ng taong bayan. Siyempre, gagamitin po nila yan sa pagbabagsak sa Duterte. At siyempre, napakalakas ni Senator Bongo, number 1 senator. Kaya delikado sila dyan pagdating ng 2028. Yang mga kurakot na yan, yung mga nagkurap, magnanakaw ng pera ng taong bayan, ay delikado sila. Lahat sila maghihimas rehas yan at I think baka magsiliparan na yan ng ibang bansa. Oo. Kita niyo naman, si Saldico hindi nila mapa-uwi-uwi dito. Samantalang yung iba na may mga kaso saglit lang, 'di ba? Napapa-uwi din nila. Bakit itong si Saldico ba't ayaw nilang pa-uwiin? I think baka may mas ikanta na, mas mataas. Yun eh. Huwag niyo kaming gawing tanga mga boss, no. Alam na namin ang inyong mga karakas. No, ibalik nyo ang pera ng taong bayan. Yung proyekto na dapat na ay papakinabangan ng Pilipinas, ng mga Pilipino, gawin nyo, ibigay nyo, grabe ilang. Sabi nga ni Senator Marcoleta, gaano ba karaming pera ang kailangan nyo? Hindi ba? Hindi ba kayo nakikilabutan kasi hindi naman kayo habang buhay na mabubuhay? Yung pera na yan na mga pinagkukurakot nyo, hindi nyo yung kayang dalhin sa kabilang buhay. My goodness. I think yung iba dyan sa sobrang daming pera, bawal na silang kumain ng masarap eh. Diba? Ang ginagawa nila, bili-bili na lang ng mga magagandang sakyan, magandang bahay, kasi bawal na silang kumain ng masarap dahil sila ay maaari ng ma-deadball. Kasi may mga sakit na rin yung mga yan. Ito si Ombudsman, di ba? Pangalawang buhay niya na yan. Kaso, wala siyang magawa. Siyempre, susunod siya sa amo niya. Asa na? Ombudsman ka na, magpakulong ka na kung sino papakulong. Kaso uunahin mo pa si Sara Duterte. My goodness. Mr. Ombudsman, Mr. Boying Rimulya, yung pangalawang buhay mo, gamitin mo na yun sa tama. Kung marami ka ng pera, tama na yan. My goodness. Tama naman na yan. Nak ng weteng naman talaga. So ganito mga babayan, kung nagustuhan nyo itong ating vlog, at kung hindi ka pa nakalike mo na yan, subscribe ka na dyan mga kababayan ko. At see you on my next vlog. At share nyo sa kumara natin itong ating video at para mapanood po nila ito mga panibagong issue sa ating lipunan. Alright, thank you and God bless every day. Bye-bye. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa.
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.